May mga kumakalat na or mga nababasa ko sa social media, sa Facebook, na bawal na yung yung acrylic dun sa plate number. Sa harap alam ko bawal talaga eh. Sa harap, any accessories na lang sa harapan. Kagaya ko, meron ako dati nun, nung ginawa ko, inilipat ko sa likuran para lang maging mas matigas yung para lang maging mas matigas yung plate number. Kasi 'di ba yung inisyo naman talaga ng LTO is manipis. Kaya siyang tupiin ng hangin kapag sa biyahe or masagi lang kahit tuhod, binte, tupi agad yun eh. So ang ginawa ko, nilipat ko sa likod yung acrylic, yung saktuhan lang talaga siya sa sukat ng plate number. Pero sabi bawal daw yun. May vlogger sa Facebook na sinabi talaga na bawal yun. Bawal daw yung sa likod. Hindi ko alam. Pero para sa akin, sa pagkakaintindi ko ng batas ng LTO, yung nilagay kong acrylic sa likod ng plate number ko, mukhang hindi naman. So siguro kung mahuhuli ko, paglalaban ko na lang. Kasi hindi talaga siya bawal eh. Kung babasahin mo at uusisahin mo yung sinasabi dun sa article ng nilabas, hindi siya bawal eh. Kasi ang sabi dun, rear, front and rear cover, diba? Cover sa plate. Hindi naman cover yung nilagay ko. Kumbaga parang pampatigas lang siya dun sa sa plate number. Kasi nakalagay dun sa article nila or sa batas ng LTO guidelines, cover. Hindi naman cover yon. Tapos ang sabi naman, di ba, wag maglalagay ng accessories around the plate number, di ba? Or frames. Bawal maglagay ng frames, cover around the plate number. Yun lang talaga, kung iintindihin mo yung batas ng LTO about sa plate number, yun ang pagkakaintindi ko. Na which is yung nilagay ko na sa likod, yung acrylic, kung tutuusin, wala siya dun. Wala. Kasi sa likod eh. Diba? Ano ba yung around or frames? Hindi. Likod. Yung front and rear is yung kabuuan yun eh, ng frame. So yun yung mga parang casing. Hindi naman casing yung nilagay ko. Acrylic lang yan sa likod para hindi hindi kumupit yung plate number, di ba? Dapat nakalagay doon, bawal maglagay ng accessories sa likod. Wala. Yung rear and front na yan is kabuuan yan. Yung buong casing yan. Walang sinabing rear lang. Kaya pwede mo siyang ipaglaban eh. Kung meron kang plate sa likod na pampatigas, pwede mo siyang ilaban. So, parang hindi siya bawal. Parang okay lang sa LTO yan. Kasi, di ba? Pinapatagal mo nga yung buhay ng plate number nang hindi nakukompermiso yung sulat or yung visibility ng plate number eh, di ba? Toyo ko rito yung nagsisigarilyo. Yung nasa harapan mo nagsisigarilyo. Kasi yung naranasan ko yan, yung pagtaktak nila ng upos na punta sa mata ko. Yan o, itong naka-NMAX, nagsisigarilyo silang dalawa. So pag ganyan, distansyahan ko na lang muna eh. Kasi minsan baka mamaya yung baga lumipad sa mata mo. Kaya mas maganda mag-visor ka. Kaya lalagay ko yung visor ko. Yeah.
yung pupos, yung baga, pag lumipad yan, sapul sa mata mo. Yun ang delikado. So anyways, balik tayo dun sa plate number. Yun nga, para sa akin yung sa likod, hindi yan bawal. Yung plate number, lalagyan mo ng pampatigas sa likod. As long as hindi siya mukhang frame, di ba? Sukat na sukat siya dun sa, ano, sa sukat ng plate number, bawat dulo. Walang nakalagay na frame, hindi natatakpan yung bawat gilid ng plate number. Okay yan, tama yan. Yung acrylic na nasa harap mo dati, nilagay mo sa likod para maging pampatigas na lang. Tama yan. May mga nagsabi na nakapag-renew sila na ganun ang ano, ganun ang plate number, setup ng plate number nila. Okay lang daw yun, sabi ng LTO, yung may pampatigas. Wag lang siyang magmumukhang frame, yung in-insert mo yung plate number sa ano, sa pampatigas mo. Yung parang naging picture frame, alam mo yung picture frame, yung ganun yung itsura. Wag lang ganun, yun talaga bawal yun. Pero yung pinatong mo lang yung plate number, sukat na sukat naman yung acrylic or yung bakal or yung aluminum dun sa plate number mo, okay yan. Oo, okay yan. Wala akong nakikitang bawal dyan. Ayon sa pagkakaintindi ko sa article ng ano, ng LTO guidelines about dyan sa plate number. Hirap kasi, no? Parang laging motor yung pinag-iinitan pagdating sa usaping ano, plate number sa daanan. Dami kasi nating kamote. Yan. Pero sa akin lang naman, imbis na unahin yung, for example, yung NCAP, di ba? Sana inuna muna yung ano, yung flood control sa lansangan. Doon muna sila naglagay ng budget. Yun lang naman. Traffic na naman dito. Hanggang doon yan sa may Susana. Pero paglagpas niyan, wala na yan. O yun lang. Dito na lang ako at dyan lang kayo. Mga par. Peace out. In.